Franco's point of view. Here are the files, sir. Exactly 2 p.m. You have a conference meeting with the board. Nilapag ng sekretarya ko ang ilang dokumento sa ibabaw ng lamesa. May kailangan pa ba kayo, sir? Sir. Nabalik ako sa realidad nang marinig ko ang sunod-sunod niyang pagtawag sa akin. Umangat ako ng tingin at nagtama ang aming mga mata. Huminga ako ng malalim at sinapo ko ang aking muka dahil sa stress at pagod na aking nararamdaman. Dahil sa tambak-tambak na trabaho na inaasikaso ko sa kumpanya. Sorry, ano nga yun? Paumanhin ko. Ang sabi ko po, sir, mayroon po kayong board meeting mamayang 2:00 ng hapon. Nagawa ko na rin po ang pinapagawa niyo po. Tinignan ko ang papeles na nakalagay sa aking lamesa. Sunod-sunod akong napabuntong hininga nang makita ko ang papeles na tinutukoy niya. Sige, thanks, Krisha. Matamlay kong saad. May sakit po ba kayo, sir? She asked that made me frown. Napapansin ko kasi noong isang araw ka pang ganyan, na tila ba napakalayo ng inyong iniisip. Hindi ko na sinagot pa ang sekretarya ko. You can leave now, Krisha. Seryoso ko na saad. Okay, sir. Naglakad na siya palabas ng aking opisina. Sumandal ako sa swivel chair at doon ko lang naramdaman ang pagod na aking nararamdaman. Muli niyang naalala ang huling katagang sinambit ng kanyang sekretarya na napakalayo ng kanyang isip. Hindi niya naman maitatanggi sa sarili niya ang bagay na yon. Dahil labis siyang nag-aalala sa kalagayan ngayon ni Cindy, lalo na't buntis ito. Ayaw niya sanang umalis at iwan itong mag-isa sa mansyon, pero kailangan niyang asikasuhin ang naiwan niyang trabaho sa Maynila. Gusto niya na parati itong kasama para mabantayan at maalagaan niya ito. Kahit inutusan niya si Manang Irene at ilan sa mga tauhan niya sa mansyon na alagaan ng dalaga habang wala siya. Pero hindi pa rin siya kontento at panatag dahil gusto niya na siya mismo ang gagawa at mag-aalaga dito. Lalong-lalo na sa magiging anak nila. Ganun na lamang ang tuwa, saya at excitement na kanyang naramdaman nang malaman niyang buntis si Cindy at siya ang ama ng dinadala nito. Para siyang nanalo sa loto at wala nang hihigit pang kayamanan ng saya ng kanyang nararamdaman, lalo na kasama niya ang dalaga. Dahil kay Cindy nagkaroon siya ng lakas. Dahil sa dalaga, nagkaroon ng kulay ang mundo niya. Nagkaroon siya ng lakas na lumaban at ipagpatuloy muli ang kanyang buhay. Binago siya nito. Pinamulat siya ng dalaga sa mga kahalagahan at importansya sa kanyang paligid na hindi niya nakikita. Na-excite na siyang umuwi sa San Miguel para masilayan ng babaeng pinakamamahal niya. Napapitlag si Franco nang marinig niyang mahinang katok at kasunod noon ay ang pagbukas-sara ng pinto na hudyat na may pumasok. Rinig niya ang yabag at tunog ng stilettos na gamit nito. Napaangat siya ng tingin at biglang nagkasalubong ang kanyang noo. Nang sumalubong sa kanya, ang malapad ng ngiti ni Clarissa. Hi, Franco! Umikot ito sa harapan niya na tila ba pinapakita nito sa kanya ang magandang damit na suot-suot niya. Nagustuhan mo ba tong damit ko? Di ba maganda? Bungis-ngis nito at sinamaan niya lamang ito ng tingin. No, at makakaalis ka na. Malamig na wika nito. Kaya umasim ang mukha nito dahil sa sinabi niya. Nakakainis ka talaga. Pagmamaktol nito na tila ba para itong bata sa kanyang harapan. Kahit kailan hindi mo man lang ako pinahalagahan ang lahat ng mga efforts na ginagawa ko sa'yo. Hindi ko sinabing gawin mo yon para sa akin, Clarissa. Malamig kong sambit. Ikaw naman, napakainit ng ulo mo. Binigyan siya nito ng isang matamis na ngiti. Dahan-dahan itong naglakad papunta sa kinaroroonan niya. At nagulat na lamang siya nang umupo ito sa harapan niya at niyakap siya nito. Nagagandahan ka ba sa akin, Franco? May lambing nitong tinig, pero binigyan niya lamang ito ng isang nagbabantang tingin. Nilapit pa niya ang kanyang sarili, pero wala siyang nararamdaman na kahit ano sa ginagawa ng dalaga. Dahil mas nanaig sa kanya ang tanggihan nito. Tangka sana siyang hahalikan ni Clarissa sa labi. Pero mabilis niya itong iniwasan at hinuli ang braso nito. Kung pupunta ka lang dito para inisin ang araw ko, makakaalis ka na dahil wala akong planong i-entertain ng katulad mo. So get out, Clarissa. Seryoso na wika ng binata. Nakita niya ang pagkabigla sa mukha nito na tila ba hindi nito nagustuhan ang sinabi niya.
Sawa na siyang pakinggan at pagmasdan ng kalokohan ng babae. Dahil nakakainis na parati siya nitong ginugulo at iniistorbo. Sawa na rin siya sa pagiging spoiled brat nito. "You're so unbelievable, Franco." Inis nitong binawi ang braso nitong hawak-hawak niya. At kasabay na umalis ito sa harapan niya. Nanatili pa rin ang masamang tingin niya sa dalaga. At bago ito tuluyang umalis sa kanyang opisina, ay tinapunan muna siya ng isang nagbabantang tingin. "I can't believe you, Franco. Tandaan mo, magiging akin ka rin." Inis nitong sambit at nagmarcha na ito palabas ng kanyang opisina. Wala siyang pinagsisihan sa sinabi at tinaboy niya ang dalaga. Nararapat lamang iyon sa kanya para tigilan na siya nito. Cindy's point of view. "Tulungan ko na po kayo, Manang Irene." Lumapit ako kay Manang na ngayon ay papasok sa kusina. Bitbit ang maraming plastik na kanyang pinamalengke. Pero mabilis niya naman akong pinigilan. "Huwag na, Senyorita Cindy, at isa pa, bawal kang gumalaw ng husto, lalo na't buntis ka." Nag-aalalang saad nito sa akin. Tumango na lamang ako sa sinabi niya at tahimik ko siyang sinundan hanggang sa nilapag niya ang kanyang pinamili sa lamesa. "Okay lang naman ako, Manang, at isa pa, gusto kong tumulong sa mga gawain." Ani ako at inilabas ko ang kanyang mga pinamili. Pero mabilis niya namang sa akin inagaw ang lahat ng mga hinawakan ko. "Huwag na, Senyorita. Ang mabuti pa magpahinga ka na sa iyong silid. At mamaya ihatid ko na lang sa inyong silid ang inyong tanghalian. Bilin na pinag-uutos ni Senyorito na huwag ka naming hahayaan na tumulong at gumawa ng iba pang gawain at baka mapano ka." Doon na ako napasimangot sa huling sinabi ni Manang Irene. "Sige po, Manang Irene." Pagsuko ko. Tahimik ko na lamang siyang pinagmamasdan na nilalagay ang isda at manok sa isang malaking freezer. Gusto ko man sanang tumulong sa mga gawain dito sa bahay, pero lahat sila ay pinagbabawalan ako. Nakesyo bawal daw sa akin dahil buntis daw ako. Naiinip na ako dahil 3 araw na akong walang ginawa sa mansyon kundi matulog, humiga at kumain. Hindi ako hinayaan ng mga katulong na tulungan sila sa paglilinis. Simula nung umalis si Franco papuntang Maynila para asikasuhin ang trabaho niya doon, inanunsyo niya lahat ng mga kasambahay at trabahador sa mansyon ang aking pagbubuntis. Na halos ipagmalaki pa niya sa lahat kung gaano siya kasaya at ka-excited. Kahit na rin ako ay nakaramdam ng saya at importansya kung gaano niya pinatunayan sa akin, kung gaano niya ako kamahal. Ngayon na patunayan ko sa aking sarili na nagbago na nga si Franco. Lahat sila ay nagagalak at na-excited sa paglabas ng anak namin ni Franco. Kahit matagal pa naman iyon. Napatigil ako nang marinig ko ang tunog ng cellphone na hudyat na may nag-text. Dali-dali kong nilabas ang cellphone sa aking bulsa. At ganoon na lang ang tuwa at excitement na aking naramdaman nang makitang may mensahe na nagmumula kay Franco. "Sunshine, anong ginagawa mo? Pasensya na kung hindi ako nakatawag sa iyo kanina. Dahil marami kasi akong inaasikasong trabaho eh. I miss you already. Sana nandyan ako para alagaan ka." Nakaramdaman naman ako ng kilig sa huling mensahe niya sa akin. Kahit sa simpleng text at pag-aalala nito para sa kanya, ganun na lang ang saya at kilig na kanyang nararamdaman. Mabilis niyang pinindot ang reply button at halos hindi na maalis ang matamis ng ngiti sa kanyang labi. "Okay naman ako, Franco. Ikaw, kamusta ka na dyan? Huwag mong pababayaan ang sarili mo dyan, okay? Uwi ka na, miss ka na namin ni baby." Mabilis kong sinend yung mensahe para kay Franco. Mga ilang segundo pang hinintay ko bago ko natanggap ulit ang mensahe niya para sa akin. "Huwag kang mag-alala, hindi ko pababayaan ang sarili ko para sa inyo ni baby. Pero mahal, baka matatagalan pa ako dito sa Maynila. Baka makauwi ako next week dahil marami pa akong aasikasuhin sa kumpanya. I will call you later, okay? Magsisimula na kasi ang meeting. Bye, I love you." Biglang bumagsak ang aking balikat at napasimangot sa text message na pinadala ng nobyo. Nalulungkot siya dahil sa susunod pa itong linggo uuwi sa hasyenda. Gustong-gusto niya pa naman sana itong makita at makasama. Ewan ba niya sa kanyang sarili kung bakit ganun na lang ang kanyang nararamdaman. Nasanay na kasi siya sa palaging presensya ng binata sa kanyang tabi. "Bakit ganyan ang mukha niyo, Senyorita? May problema ba?" Nabalik ako sa realidad nang marinig ko ang nag-aalalang boses ni Manang Irene na ngayon ay nakatingin na siya sa akin. "Wala po, Manang.
Nag-text lang po sa akin si Franco na sa susunod na linggo pa raw siya uuwi. Saad ko dito. Ganun ba? Tsaka kung marami pa siyang gagawin at aasikasuhin sa kumpanya. Sagot pa muli nito at bumuntong hininga ng malalim. Nang matapos akong kumain ng tanghalian, napagdesisyonan kong bumalik muli sa aking silid para magpahinga at magbasa muli ng mga libro. Kahit ayaw ko sanang gawin yun pero wala naman akong magagawa dahil wala naman akong pwedeng gawin sa mansyon. Ganun na lang ang tamlay at lungkot na kanyang nararamdaman dahil matagal pa bago umuwi ang binata. Hindi niya maitatanggi sa kanyang sarili na gusto niya itong makita at makasama, lalo na't alam niyang nakabantay si Clarissa kay Franco para agawin sa kanya. Iniisip niya pa lang ang ganung bagay, mas lalo siyang naiinis at hindi mapakali dahil kilala niya si Clarissa. Gagawa at gagawa ito ng paraan para magpapansin kay Franco. Kung bibigyan lamang siya ng pagkakataon na sundan ito sa Maynila, matagal niya na itong ginawa. Sayang naman, wala dito si Franco. Napatingin si Cindy sa business card ng isang sikat na OB-GYN sa Karapitbayan. Ito ang bagay kung bakit siya malungkot. Dahil ito ang nakatakdang araw, papunta sana sila ni Franco para magpakonsult sa OB-GYN. Na-excite pa naman siyang magpakonsult kasama ang binata. Pero ngayon, mukhang malabo atang mangyari ang bagay na yun dahil wala si Franco. Naglakad siya papunta sa wardrobe para pumili ng maisusuot papunta sa bayan. Isang puti at may palamuting bestida ang kanyang nabili at marahan niyang sinukat bahagya iyon sa kanyang katawan. Pero bigla siyang napatigil at natigilan sa kanyang kinatatayuan nang maramdaman niya ang mainit na yumakap sa kanyang likuran. I miss you, Cindy. Malambing na bulong ni Franco sa tenga niya, kaya biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso sa saya na kanyang naramdaman. Nakangiting humarap siya sa binata. Hindi niya mapigilan sa kanyang sarili na bigyan ito ng isang halik at mahigpit na yakap. Yakap na puno ng pagmamahal. Miss na rin kita, Franco. Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin na darating ka pala ngayon? Nagtatampong saad niya rito. Ramdam niya ang paghalik nito sa kanyang buhok at pagyakap pa nito ng buong higpit sa kanya. Doon niya naramdaman kung gaano siya kaimportante at halaga sa buhay ng binata. I'm so sorry, Cindy. I just want to surprise you. At saka hindi ako pwedeng mawala sa unang consult mo ngayon sa OB-GYN. Promise is a promise. He said that made me look at him. Doon ko nakita ang pangungusap at pagningning ng kanyang mga mata habang nakatingin sa akin. Doon ko muli nakita ang napakagwapong mukha ng binata na hindi ako magsasawang pagmasdan. Hindi kita matiis. Hindi ko kakayanin na magtagal pa sa Maynila ng ganun katagal. Gusto kong makita at mayakap ng matagal ang babaeng pinakamamahal ko. He said that made my heart melt. 2:00 ng hapon, paalis na sila ng binata sa mansyon para pumunta ng OB-GYN sa Karatigbayan. Medyo malayo rin ito sa San Miguel. You're 2 months pregnant. Napaka-healthy at lusog ng anak mo sa sinapupunan. Just eat some nutritious foods, like vegetables, milks, and fruits. Iwasan mo rin ma-stress at bumuhat ng mga mabibigat na bagay for safety. And also take some medicine that I will prescribe for you para sa inyong dalawa ng baby nyo. Nakangiting sambit ng aming OB-GYN na si Dr. Danica Mendez. Maraming salamat. Sambit niya rito. Ngumiti lamang sa kanyang doktora. Wala ka bang nararamdaman na sakit o iniinom na ibang gamot bukod sa vitamins? Tanong muli nito at umiling na lamang siya. Wala po, doktora. Aniya tumango na lamang ito. Bahagya itong may sinulat sa papel. Lihim niyang tinignan si doktora. Biluga ng kanyang muka. Meron siyang makapal na pilikmata at kilay. Hanggang balikat ang haba ng kanyang maitim na buhok at maputi rin siya. Matangkad siya at parang Barbie ang hugis ng kanyang katawan at napakaganda niyang tignan kahit na nakasuot siya ng lab coat. Sa tansya niya, hindi naglalayo ang edad nila ni Franco. Bahagya silang magkaharap na nakaupo si Franco habang nakatingin kay Dr. Mendez. I have some question for you, Danica. Basag ni Franco ng katahimikan sa panig nila. Yes, what is it? Aniya ni Danica habang tinitignan niya yung records ng pag-consult sa akin. Pwede pa ba kaming maglambingan? I mean, alam mo kahit buntis si Cindy. Sumilay ang nakakalokong ngiti sa binata habang nakatingin kay doktora.
Nakita niya ang pagtigil na tila ba nagulat ito sa katanungan ni Franco. Napakagat siya ng labi nang bigla siyang tignan ni Doktora at bigyan siya ng isang makahulugang tingin. Lumaki ang mata niya sa pagkagulat at kahihiyan at hindi niya maiwasan sa kanyang sarili nang malakas niyang hinampas ang kamay ng binata, kaya napatingin pa ito sa kanya. Mas nainis pa siya nang humalakak palalo si Franco sa kanya, na para bang tuwang-tuwa itong nakikita siyang namumula ang pisngi. "Ang pasaway mo talaga!" Pinandilatan niya ang binata, na lalo pa tuloy siyang nainis dahil tinatawanan pa rin siya nito. "Bakit?" Maang nitong tanong. "Masama bang itanong ko ang bagay na yun?" Sagot nitong muli sa kanya, kaya pinamulahan siya ng pisngi dahil sa kahihiyan na itanong pa iyon ni Franco kay Doktora. "Hindi naman masama na may mangyari pa sa inyo, as long as hindi pa gaanong malaki ang tiyan ni Cindy." Sagot ni Doktora, at tumangutango pa si Franco habang nakikinig sa kanyang kaibigan, na tila manghang-mangha siya sa mga nalaman niya. "Narinig mo yun, Sunshine? Sabi ni Doktor, pwede pa daw." Sumilay ang nakakalokong ngiti kay Franco, at inis niyang hinampas ang kamay nito para tumigil na ito. Dahil kanina pa siya pinamumulahan ng pisngi sa kahihiyan. Tinignan niya si Doktora Danica, at binigyan lamang siya ng isang matamis na ngiti, na tila ba enjoy pa itong pinagmamasdan silang dalawa ni Franco. Nang matapos silang magpakonsult sa obigay ni doktor niya, dumaan muna sila ni Franco sa isang kainan, dahil pasado 3:00 na ng hapon, at baka daw gutom na ang baby nila. Hindi niya maiwasan na mapangiti ng palihim dahil kita niya at ramdam niya kung gaano siya kamahal ni Franco. Na halos hindi na ito umaalis sa kanyang tabi para alagaan at bantayan lang sila ng magiging baby nila. Nang matapos silang kumain, napagdesisyon nilang umuwi na dahil kailangan niya nang magpahinga. Tahimik siyang nakatingin sa labas ng bintana at pinagmamasdan niya ang mga taong nadaraanan nila. Pasado 5:00 na rin doon ng hapon at medyo madilim na rin iyon. Tinignan niya ang binata na nakatuon ng atensyon nito sa pagmamaneho ng sasakyan. Umayo siya ng pagkakaupo sa upuan dahil nakaramdam siya ng antok at pagod. Nagulat na lamang siya nang maramdaman niya ang mainit na kamay ng binata na humawak sa kanyang kamay. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kilig. Feeling tuloy niya, siya na ang pinakamasaya at swerteng babae dahil binigyan siya ng lalaking mabait, gwapo at mapagmahal at wala na siyang hihilingin pa. "Why are you smiling?" Napatingin siya kay Franco na ngayon ay nakatuon ang atensyon nito sa pagmamaneho. "Masaya lang ako." Tipid niyang sagot dito. "Masaya saan?" "Masaya dahil pinaramdam mo sa akin kung gaano kami kaimportante para sa iyo, Franco. Kaya't maraming salamat dahil tinanggap mo ko, kahit ganito lang ako na mahirap." Sagot niya at doon lang siya tinignan ni Franco. At kita ang brown ng mga mata nito na tila ba nangungusap at puno ng seryoso. Ramdam niya ang bahagyang pagpisil ng binata sa kanyang kamay. Doon niya naramdaman na hindi siya nag-iisa. "Ako nga ang dapat magpasalamat sa iyo dahil dumating ka sa buhay ko, Cindy. Dahil sa inyo ng magiging anak natin, binigyan mo ko ng lakas na ipagpatuloy muli ang buhay ko. Maraming salamat, Sunshine." Mas lalo patuloy na tunaw ang puso ko sa saya nang hinagka ni Franco ang likod ng aking kamay. "Cindy, ano bang gusto mo na kasarian ng magiging anak natin? Babae o lalaki?" He asked out of the blue. Kahit ano, basta malusog at normal, okay na sa akin yun." Aniya rito. "Alam ko yan, Sunshine. Ang tinatanong ko kung anong gusto mo, babae o lalaki." Doon na siya napaisip sa tanong ni Franco at napaseryoso ang kanyang muka. Sa totoo lang talaga, hindi niya naman iniisip ang bagay na yun. Kung anong ibigay sa kanila ng itaas ay masaya na siya. "Basta ako, Franco, babae o lalaki ay okay sa akin. Mahalaga magkakasama tayo." "Okay po, mahal na prinsesa. Pero kung babae ang magiging anak natin ay gusto kong kamukha mo, para kasing ganda mo. At kung lalaki naman ay Franco Jr. ang ipapangalan ko. At sigurado ko na dalawa na kaming magtatanggol sa'yo, sa lahat ng taong gustong manakat sa'yo." Nakangiti na saad ni Franco. Ano nga bang magiging katauhan ng anak nila Franco at Cindy? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.